Madalas pong naitatanong sa akin, ano daw ba ang mas maganda? Yung motorcycle na dekarburador o yung naka-EFI na? Dahil yan siguro sa sobrang tumataas yung presyo ng gasolina at saka diesel, nagtaasan tuloy ang pamasahe. Nakukuwenta tuloy siguro nila na yung halaga ng pamasahe nila pag inipon mo sa isang buwan ay pwede nang ipanghulog sa isang ordinaryong motor. Tapos nandyan din yung iba na mga dikotse na iginarahin na lang yung kotse nila tapos kukuha na lang ng hulugang motor para makatipid sa gas. Kaya ano nga po ba ang mas maganda, dekarburador o yung EFI? Sisimulan po natin dun sa dekarburador kasi yan naman po yung unang na-invento. Ang kagandahan po kasi sa dekarburador, purely mechanical po yan. Kaya mas madaling kalikutin. Marami pong nag-aakala na pagka binobomba natin yung throttle ay nagbobomba tayo ng gasolina papunta doon sa makina. Well, technically, hindi po ganun yung nangyayari. Kapag humipiga po tayo ng throttle, nakakonekta po yan doon sa karburador. Pagkatapos, binubuksan po niyan yung throttle valve para makapasok ang mas maraming hangin doon sa loob ng combustion chamber ng makina. Sa loob po kasi ng makina natin, pagbaba dyan ng piston, ihigo po yan ng hangin. Tapos guys, yung hangin na yan ay dadaan po yan doon sa karburador. Doon naman po sa karburador ay may dalawang butas kung saan po pwedeng lumabas ang gasolina. Ang tawag po dyan sa mga butas na yan ay jettings or jets. Kapag konti lang po yung piga natin doon sa throttle, hindi masyadong nakabuka yung throttle valve. Kaya konti lang yung hangin na dadaan, ihigop lang po yan ng gasolina doon sa isang jetting niya na tinatawag na slow jet. Pero kapag piniga na natin yung throttle, aangat din po yung karayom na nakakabit niya sa throttle valve, mabubuksan ngayon yung isa pang jetting na tinatawag namang main jet. Kaya makakahigop din po dyan ng gasolina. Pag mas marami kang hangin na pinapasok dyan sa loob ng combustion chamber, mas marami ring gasolina na maihigop kasabay ng hangin. At yung mixture po ng maraming hangin at maraming gasolina ay nagre-result sa mas malakas at mas powerful na pagliyab ng fuel. Kaya mapapansin nyo, habang nilalakasan nyo yung piga ay lalong tumutulin yung motor. Madali lang pong kalikutin yung karburador. Kung minsan wala yan sa tono, mayroon lang pong mga pipilitin dyan na adjustment para matimpla yung pasok ng gasolina. Tapos kung sa tingin mo naman ay parang kapos talaga yung pumapasok na gasolina, doon sa combustion chamber ay po pwede mong palitan yung jet niyan. Tulad ng ginawa ko doon sa motor ko. Kasi pansin ko, every time na masyadong matarik yung aahunin namin, ay humahagok ito. So, pinalitan ko po yung jet nito, from 85 ay ginawa ko pong 105. Mula naman po nung mapalitan yon, ay kayang-kaya niya nang umahon kahit dun sa matatarik. And then, kung mahilig ka naman sa pagpapatuli ng motor, ay po pwede ka rin mag-upgrade sa mas malaki o sa mga mas high performance na carburetor. Basta nakakaintindi ka sa pagtotono at sa pagsisetup, ay malaking tulong yung mas malaking karburador. Mas madali po siyang aralin at mas madali siyang intindihin kasi hindi naman po siya high-tech. Wala pong electronics na involved. Kaya lang guys, ang karburador, meron din yung mga disadvantages. Wala po kasing pakialam yan kung ang klima ba natin ay mainit o kung ikaw ba ay magmumotor sa snow. Wala po yung pakialam kung ikaw ay nagmumotor sa kapatagan or kung yung motor mo ay dadali mo ba sa matataas na bundok kung saan mas manipis ang oxygen. Basta siya ay gagawin niya yung trabaho niya. Depende doon sa pagkakatono mo. Kaya dahil dyan, kuminsan pag umaga at malamig, mahirap po siyang paandarin. Doon po sa mga lugar na may snow, hindi po madaling pa-startin yung mga dekarburador. Kailangan chino-choke muna. Tapos kung halimbawa, napunta ka sa mga matataas na lugar na mga 10,000 feet above sea level, medyo hahagok po yan kasi kakaunti yung oxygen na mahihigop niya doon sa mga ganong klase ng lugar. Kaya iba rin po ang gagawin yung tono pagka kayo napunta doon. Ang isa pa pong disadvantage ng karburador ay hindi ito ganong ka-accurate na mag-mix ng air at saka fuel. Kaya medyo mas malakas po ito sa gas kung ikukumpara natin sa EFI. Pero for so long naman ay maraming natuwa sa karburador kahit nga hanggang ngayon. Isa na po ako doon na mas preferred ko yung mga motorcycle na dekarburador. Pero syempre, iba naman po yung mga benefits na makukuha nyo kapag ang isang motorcycle ay naka-EFI. So ito naman pong EFI ay katulad din po ng karburador ang trabaho niyan. Yan po ay yung mag-supply ng enough air at saka fuel doon sa loob ng combustion chamber ng makina. Mas accurate nitong na imimix yung air at saka fuel. Kaya nagre-result po yan sa mas fuel efficient at saka mas powerful na makina. Kasi guys, kapag naka-EFI ka, it doesn't matter kung ikaw ay magmomotor ng summer or ng winter or ng tag-ulan, kung yan ba ay gagamitin mo sa kapatagan or gagamitin mo sa mga matataas na lugar.
alam nito kung paano niya titimplahin yung air and fuel. Yan ay dahil sa may mga sensors po na nakakabit dyan. Meron po yan sensor para sa throttle position, para sa engine temperature, sa air pressure. Kaya rin po niyan sukatin kung gaano karami yung oxygen na pumapasok sa intake at even yung lumalabas doon sa exhaust. Siyempre, depende rin po yan doon sa motor. Kasi mayroon po mga motor na mas marami ang sensors, meron naman po yung sakto lang. Ngayon guys, lahat ng information na makukuha ng mga sensors ay idediretso niya po yan dun sa ECU or dun sa Electronic Control Unit. Yan po yung pinaka-brain ng EFI. Mabilis pong nakakalculate ng ECU yung eksaktong fuel at saka yung eksaktong timing kung kailan niya i-spray ito papunta doon sa combustion chamber. Tapos guys, kapag nag-spray ng fuel, yung fuel injector niyan, ay very fine talaga yung mist. Mas na-atomize yung gasolina. Kaya mas maganda at mas even yung air and fuel mixture. Sa umaga, kahit winter pa, ay hindi mo na kailangang i-choke para ito mag-start. At wala ka na rin mga pipihiting adjustment kung sakali mang magbiyahe ka sa mga matataas na bundok. Yang EFI na ang bahala na mag-adjust para sa iyo. Dahil po dyan ay napaka-efficient talaga nitong mga EFI. Mas matipid ito pagdating sa fuel consumption, tapos mas konti rin ang emissions. Kaya lang syempre guys, hindi rin po yan perfect. Mayroon din po yung mga disadvantages. Una na po dyan ay mas mahal yan kaysa doon sa dekarburador. Kasi syempre mas high-tech yan. Mayroon yang computer, may mga sensors, at iba pang mga pyesa tulad ng fuel pump, fuel injector, etc. Ang isa pa pong disadvantage nito, yung mga pyesa na yan, kapag yan po ay nagloko, hindi nyo yan basta-basta mareremedyohan gamit yung mga simpleng tools. And then, pagka gusto nyo yung palakasin or itono, ay gagamitan nyo na po yan ng computer or pupunta kayo dun sa marunong mag-remap. So, ang tanong, ano ang mas magandang bilhin? Yung naka-EFI ba or yung naka-dekarburador lang? Depende po yan sa budget nyo. Siyempre, kung ang budget nyo ay pang dekarburador lang, ay dun lang talaga kayo mapupunta. Pero kung may budget kayo na aabot naman sa EFI, ay yun na ang kuhanin nyo. Kasi mas makakatipid po kayo sa fuel consumption in the long run. Pero kung katulad ko naman kayo na medyo old school at mahilig magbubuting-ting, yung tipong gusto mo na ikaw mismo ang magtotono, ay yung dekarburador ang kuhanin mo. Pagdating naman po sa maintenance, mas madaling i-maintain ang EFI. Hindi nyo yung kailangan mayat-mayang ina-adjust. Tapos as long as maayos yung air filter nyo, ay hindi po yan basta-basta dudumi. Sa dekarburador naman, regular kayong kailangang nagkakalas niyan at naglilinis kasi maliliit lang po yung butas ng jet niyan. Kahit na mayroong fuel filter at kahit mayroong kayong air filter, kumisa may nakakapasok po dyan na dumi at bumabara doon sa mga jettings. Doon po sa mga nakascooter at yung mga motor na maraming fairings, bago nyo mapuntahan yung karburador ay marami muna kayong kakalasin. Kaya medyo hassle yung nakakarburador. Pero doon sa mga katulad namin na naka-dirt bike o kaya naman yung mga pang-tricycle, exposed na agad yung karburador sa labas kaya madali lang itong kalikutin. So guys, I hope na nakatulong itong konting pinagkwentuhan natin tungkol sa karburador at EFI, lalo na dun sa mga pabili pa lang ng motorcycles. Kung meron po kayong mga gustong idagdag dun sa mga sinabi ko ay lagay nyo lang po sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. So hanggang sa muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.